liwanag ng kabutiha'y mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po na tumungo dito sa simbahan ng Quiapo para magpasalamat po sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po, Panginoong Jesus Nazareno. Pwede bang sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Yung nasa likod po ninyo, God bless you. Ayan. Asin at ilaw. Asin na may angking alat na kapaki-pakinabang po sa atin, hindi lamang panlasa, kung hindi preservation. Kaya pag nawala yung alat ng asin, walang silbi. Ang ilaw din naman, yaan ay may angking liwanag, kung kaya tayo po ay nakakikilos kahit brown out, nakikita natin ang ating paligid o nakikita natin yung ating daraanan. Mahirap po na mag-drive o magmaneho sa isang kalsada, lalo na kung ito ay nasa kabukirin, kung wala man lang ilaw sa poste. No? Lalo na kung mawawalan pa ng baterya ang iyong sasakyan, para kang nagdadrive ng bulag. Dito ikinumpara ng Panginoon ang ating tungkulin. Ulitin ko po. Dito po ikinumpara ng Panginoong Jesus ang ating tungkulin. Tungkuling maging ano? Tungkuling maging misyonero. Pakisabi po, misyonero. English, missionary. Ayan. Na hindi lang dapat tayo disipulo, hindi lang tayo deboto, hindi lang tayo nagmimisa na Katoliko, kung hindi tayo dapat ay maging misyonero. Kaya ang tawag natin, missionary disciples. Di ba? Yan ang bagong tawag sa atin ngayon. Hindi lang tayo disipulo na tumatanggap ng biyaya ng mga sakramento, kagaya sa banal na misa, ang katawan at dugo ng Panginoon, kung hindi tayo rin po ay may ginagawa.
Hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa iba. Misyonero. Pakiulit-uli po. Misyonero. Ate, ang hirap maging misyonero. Kailangan po ba gumraduate ako ng isang kurso sa seminaryo? A course on mission. Kailangan po ba kabisado ko ang Bible? Kailangan po ba may kopya ako ng libro ng katekismo? Kailangan po ba naka-uniforme ako? Kagayang ng mga kolektor natin. Kailangan po ba naka-uniforme ko kagaya ng lektor o ng choir o ng altar server para maging misyonero? Kailangan po ba mag-sisimba ko araw-araw para maging misyonero? Anong sagot? Anong sagot? Hindi po. Hindi. Hindi nyo kailangang maging kasing relihiyoso ng ating mga liturgical ministers. Hindi kailangan. Hindi kailangan na kayo nagsisimba araw-araw para maging misyonero. Hindi kailangan makatapos kayo ng kurso o ng isang aralin tungkol sa pagiging misyon o misyonero para maging misyonero. Hindi po. Hindi po. Kasi minsan yan ang bumabagabag sa ating isip. Uy, kailangan wala akong kaaway. Kailangan kabisado ko Bible. Kailangan maipaliwanag ko yung mga katuruan ng simbahan para maging misyonero. Hindi po kailangan. Kung alam ninyo, kung naka-attend kayo, maigi, mabuti. Pero it is not a requirement. It is not a qualification. Kung maging sino ka man ngayon, pwede kang maging misyonero. Ano po kayo ngayon? Sino po dito empleyado? Empleyado ng isang kumpanya, taas ang kamay? Ayun. Sino po estudyante? Estudyante, nag-aaral. Taas ang kamay? Ayun. Sino po retired na? Retired. Retired. Ayan. Sino po negosyante? Negosyante. Ayun, meron. Sino po dito may asawa na? Taas ang kamay. May asawa na? Yung mga asawa na, taas ang kamay. Sino dito dalagat binata? Naghahanap ng jowa. Taas ang kamay. Ayan. Sino po dito naghahanap ng trabaho? Ayun, mangilan-ngilan. No? Maging sino ka man, pwede kang maging misyonero. Hindi kailangang matalino ka. Hindi kailangang marami kang tinapos. Hindi kailangan maging kasing relihiyoso ka ng mga taong simbahan. Hindi po. Ano po kailangan? Ang kailangan po, ano man tayo, sino man tayo, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating trabaho, ano man ang kalagayan natin, naroroon ang ating katapatan sa Diyos at katapatan sa tao. Katapatan sa Diyos, nagagawin mo kung ano yung mabuti, dahil wala namang nalilingid sa mata ng Panginoon, alam niya lahat. Pumasok ka man sa kaliit-liitang sulok, kita ng Diyos yan. Katapatan sa Diyos at katapatan sa mga taong kausap mo. Katapatan sa mga taong may responsibilidad ka. Katapatan sa mga taong kausap mo. Tapat sa Diyos, tapat sa kapwa. Sa pagiging tapat, dun po nagiging misyonero tayo. Bakit? Dahil yung kilos, salita, gawa mo na nagpapakita ng katapatan mo, yaan ang nagbibigay lasa, yaan ang nagbibigay liwanag sa iyong paligid. Sana dumadala kayo sa misa hindi para maging pare o maging madre. Dumadalo kayo sa misa hindi para maging katikista. Hindi po.
ang pangunahing dahilan po natin kung bakit tayo dumadalo sa misa, para tayo ay maging matapat na tao, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating pinagkakaabalahan, maging tapat tayo sa salita, sa isip, maging sa gawa, sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yun lang po. Yun lang po. Wag na po nating lituhin ang ating sarili. Hindi po. Yan ang kailangan ngayon, hindi po ba? Laganap ang lokohan, laganap ang nakawan, laganap ang kasinungalingan, hidwaan, pagkakanya-kanya, nandyan ang takot, pangamba natin, hindi natin alam, may lindol, may biglang bagyo, sobrang tag-init, sobrang tag-ulan. Lalo't higit kailangan nating maging misyonero sa mga sandaling ito. Mga taong magbibigay ng liwanag sa nadidiliman nating lipunan, mga asin na magbibigay ng lasa, ng sarap, na kahit sa gitna ng mga pangyayaring ito, masasabi ng mga tao, masarap pa rin ang buhay at mabuhay. Mangyayari po iyon, hindi dahil sa pare, hindi dahil sa mga church volunteers natin and servers, sa madre, sa katikista. Hindi po mangyayari iyon kung kami lang. Kailangan po lahat tayo maging misyonero. At hindi po ganun kahirap maging misyonero para po sa kaalaman ninyo. Maging mabuti lang po tayo sa ating kapwa, maging tapat tayo sa Diyos, magliliwanag at magbibigay lasa na tayo sa lipunan at sa mundong ito.